Isang mapagpalang umaga muli sa bawat isa. Inaanyahan po namin kayo na samahan kami sa pag-awit ng awiting ito para sa atin. Isang magandang paalala para sa atin itong mga awiting na kinakanta natin. Kasi tulad ito sa unang kanta na awiting natin. Sabi dito, all of our days, we sing of His praises, all of our days, we see His grace. Kaya naman, di ba kapag sobrang mahal na mahal natin yung isang bagay, parati yan, parati yun na nasa isip natin. Kaya naman tulad ng pagmamahal sa atin ng Panginoon, dapat
Good morning to all. Welcome to the second part of our service. Let us prepare ourselves to receive God's message for us today with open hearts and minds. We hope that we can hear God's voice and respond to Him with joy. Here is our message. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa buwan po ng August ay may panibago na naman po tayong tema. At ang tema natin sa buwan na ito ay ang Greatest Commandment. Ano nga ba ang nilalaman ng Greatest Commandment? Ano nga ba ang mga nakapaloob dito? Ano-ano nga ba yung mga Greatest Commandment ng ating Panginoon? Makibukas po kayo sa akin dito po sa Luke 10 verse 27. Luke 10 verse 27. At ito po ang sinasabi, mahalin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Para po sa topic natin sa umagang ito, na mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso. Love the Lord with all your heart. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng mahalin mo ang Diyos ng buong mong puso? Ano nga ba ang kaibahan ng isang taong may puso lang at ang isang taong may Diyos na may puso at nagmamahal ng buong puso sa Diyos? Ano nga ba ang kaibahan? Mas matimbang ba ang isang taong may puso lang o ang isang taong may Diyos sa kanyang puso? Mamaya po, at may mga ilang katanungan din po tayong sasagutin. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. O ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat Panginoon sa kalakasan. Salamat Panginoon na kami ay nandito ngayon, nagdadalanginan. Kami ay nandito sumasamba at nagpupuri sa iyo. Kami ay nandito at nag-aaral ang iyong banal na salita. Ikaw ang manguna sa amin Panginoon sa umagang ito, sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng kaunawaan na maisabuhay namin ang bawat salita na aming maririnig. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng meron kami. Salamat po sa mga pagsubok. Salamat po, Panginoon, sa mga biyaya na patuloy mong ibinibigay sa amin at alam namin, Panginoon, hindi ka nagkukulang sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay tapat para sa aming Panginoon. Salamat Panginoon dahil inibig mo kami bago ko pa namin ibigin. Salamat po. At nawa Panginoon, ikaw ang mamuna sa iyong lingkod. Ang iyong pangalan ang maitaas sa umagang ito. Sa matamis sa pangalan ng Panginoon. Amen. Ang puso po ay isa sa mga pinakamahalagang organ ng isang tao. Ito ay tumitibok ng 100,000 beses sa loob ng isang araw. At 2,000 galong dugo ang kanyang binubomba o ang kanyang pinapump para mag-circulate sa buong nating katawan. Sa pamamagitan ng dugo na kanyang binubomba, ang mga dugo na ito ay may daladalang mga minerals, mga vitamins at hangin, no, para na mag-circulate at para gumana ang iba nating mga organ. At ang puso po ay napakalaking halaga sa isang nabubuhay na nilalang. Ito po ang isa, o sabihin natin, ito ang isa sa mga main organs ng isang nabubuhay na nilalang. Kung walang puso, patay na. O kung wala ng tibok ang puso, patay na ang isang tao o isang hayop. No? At
Sabi ko nga, ito ay, biruin po ninyo, ito, ang isang muscle na ito ay nagtumitimbang lamang ng 8 to 12 ounces. Ganun po kabigat, no? Ganun lang po kabigat. Isang 8 to 12 ounces lang po ang bigat ng pusong ito, pero ang kanyang trabaho ay pinakamahalaga sa lahat. Ang ating ibang organ ay nagpapahinga na, pero ang ating puso patuloy pa rin sa pagtibok. Siguro po pag hindi na tumibok ang ating puso ay alam naman po natin kung saan po tayo mapupunta. Mamamatay po tayo pag hindi na tumitibok ang ating puso. So, ano nga ba ang kaibahan ng isang taong may puso lamang at ang isang taong may puso na may Kristo? Alam po natin ang isang taong may puso lamang, pag ito ay namatay na o huminto na ang pagtibok ng kanyang puso, ito siya ay patay na, no? At alam naman natin pagkatapos ng kamatayan ay ang judgment, no? At alam naman natin ang isang taong walang Kristo sa kanyang puso, alam naman natin kung saan ito mapupunta. Siya ay mapupunta sa impyerno. Pero ang isang taong may Kristo sa kanyang puso, pag ito ay namatay, alam naman natin kung saan tayo pupunta. Siyempre, sa langit. At alam naman po natin na ayaw natin mangyari ito sa ating mga mahal sa buhay. So, mas maganda ang taong may puso at may Kristo sa kanyang puso. Ano ba ang ibig sabihin na mahalin mo ang Diyos ng buong puso? Ano ang ibig sabihin ng mahalin mo ang Diyos ng buong puso? What does loving God with all our heart means? Loving God with all our heart means is to love God with your entire being. Dapat ang ibig sabihin pala ng mahalin mo ang Diyos ng buong puso, dapat mahalin mo ang Diyos ng kung ano ka, with your entire being. At truly loving God with all your heart means all times. Ibig sabihin po ng all times, kahit anong oras, dapat ipinakikita po natin na mahal natin ang Panginoon. Kahit na ang mga panalangin natin ay hindi na natutupad, no? Kahit ang mga panalangin natin na hindi nasasagot minsan, dapat mahal pa rin natin ang Panginoon, no? Kahit na nananalangin tayo sa Kanya na hindi niya sinasagot, na nag-hope tayo na sagutin niya, dapat hindi nagbabago ang ating pagmamahal sa Panginoon. Dapat mahal natin ang Panginoon kahit na ang sagot niya sa ating mga panalangin ay yes, no, or wait. Dapat ganun po. Hindi nagbabago ang pagmamahal natin sa Panginoon kahit na humiling tayo sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pero ang sagot niya ay yes, no, or wait. Dapat po hindi nagbabago. Dapat patuloy nating minamahal ang Panginoon kahit na minsan ang feeling natin ay ang layo-layo niya. Pero ang totoo po, kahit kailan hindi ho umalis ang Panginoon sa ating tabi. At kahit na minsan sa nararamdaman natin na mag-isa tayo, minsan nakagawa tayo ng pagkakamali, or kahit na anong sitwasyon ng buhay natin, dapat hindi po nagbabago ang pagmamahal natin sa Panginoon. Dapat din po na mas mahal natin ang Panginoon higit sa ating asawa, no?
Mahal mo ba ang iyong asawa ng higit sa Diyos? Dapat mas mahal po natin ang Diyos kaysa sa ating asawa. No? Minsan po kasi nagiging busy na tayo sa pag-aasikaso sa ating asawa. Naghahanda tayo ng kanyang kakainin, naghahanda tayo ng kanyang susuot. Di ba yung mga asawa natin, yung mga asawa mga babae. Sandali lang, paplantsahin ko pa. Sandali lang, kumain ka muna. Sandali lang, maglalaba muna ako. Yung ganong bagay na minsan mas inuuna pa natin ang ating mga asawa kaysa sa Panginoon. Mas mahal ba natin ang ating mga anak higit sa Diyos? Diba? Nauubos ang oras natin sa pag-aalaga sa ating mga anak. Nauubos ang oras natin sa pag-aasikaso sa kanila, sa pagpapakain, sa pag-aaral nila. Ano nga ba ang dapat? No? Or mas mahal mo ba ang iyong trabaho o ang mga bagay na nagbibigay aliw sa iyo kaysa sa Panginoon, sa ating Diyos? Minsan nagkakapagtrabaho tayo na kahit na linggo na, oras na ng ating pagsamba, hindi, panonoorin ko na lang mamaya. Pwede naman ako mamaya. May tatapusin lang ako, kailangan ko tapusin ito. Pag hindi ko natapos ito, papagalitan ako ng boss na. So, yung mga ganong bagay na mas inuuna pa natin ang trabaho, ang ating mga anak, ang ating asawa, o kaya naman ang mga gadgets. Alam mo naman po natin ngayon na sa isang cellphone halos nanduro na lahat, no? Nandito na, may multimedia na rito. Pwede ka nang just pag open mo, may Facebook, may YouTube, may TikTok, may Instagram, may Messenger. No? Halos lahat nandito na. No? Minsan, nauubos ang oras natin sa mga games, sa pagbabrowse, sa pagbabasa ng mga chismis sa Facebook, sa Instagram. Di po ba? Minsan nakakalimutan na natin na kahit na maglaan ng oras para sa Panginoon. No? Minsan nakakalimutan na natin yung ating focus. Nawawala na tayo sa focus. Loving God with all your heart means having an eternal focus. Kanino nga dapat tayo mag-focus? Sabi nga po dito sa Exodus chapter 20 verse 5, huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Our God is a jealous God. Kaya pag inuuna natin yung mga bagay, nagsiselo siya. Nagsiselo sa ating Panginoon. Siloso po ang ating Panginoon. Lalo na pag inuuna natin yung ibang bagay. Inuuna natin ang cellphone. Inuuna natin ang ating asawa. Inuuna natin ang ating mga anak. Dapat unahin natin. Dapat ituon natin ang ating paningin sa Diyos. No? Hindi ba, kunwari po, no? Bago ka kumilos, no? Bago ka kumilos sa umaga, gisingin mo yung asawa mo kung siya ay natutulog pa. No? Kung hindi pa siya late sa trabaho, gisingin mo siya. O kaya naman, nagising kayo, sabay-sabay kayong nagising ng mga anak mo at ng asawa mo. Bakit hindi mo silang request ka sa kanila? Mga anak, manalangin muna tayo. Pabayaan natin na gawin natin, maglaan tayo ng oras. Manalangin tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo dahil gising tayo, ginabayan niya tayo sa buong magdamag na binigyan niya tayo ng kapahingahan. Hindi ba napakaganda
na pasisimulan mo ang iyong umaga, nakausap mo ang Panginoon, inuuna mo siya, nananalangin ka sa Kanya. Hindi yung minsan parang ang panalangin ay amot na lang. Ano ba yung ibang term ng amot? Parang limos na lang. Parang limos na lang yung binibigay natin sa Panginoon sa oras. Panginoon, maraming salamat po sa mga ito. Then, Amen. Konting oras lang. Konting mga minuto. Maganda hong pasimula ng ganito ang ating umaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Yung focus natin nasa Kanya. Yung sa lahat ng bagay na gagawin natin, siya yung pinapupurihan natin. Hindi mo ba't napakaganda pag gano'n na ginawa natin? Having an eternal focus, inaalay natin ang ating focus Kanya. Doon mapapakita natin na mahal natin ang Panginoon. Makikita natin na mayroon tayong mapapakita natin na mayroon tayong Kristo sa ating puso at inuuna natin siya. Sabi po dito sa Hebrews 12:1, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya nating pananampalataya natin mula pa sa simula hanggang katapusan. Kanino nga natin itutuon ang ating paningin? Kay Jesus na sandigan ng ating pananampalataya. Kailan? Mula ng simula hanggang katapusan. Malinaw naman po at alam naman po natin kung kanino tayo dapat nakatuon. Sa ating mga anak ba? Sa ating asawa? Sa trabaho? Sa mga bagay na kung saan tayo nalilibang? Hindi po ba maganda? Itinutuon natin ang ating focus sa Diyos, kay Jesus. Napakaganda po pag ganito po ang ating goal, ang ating aim, at ang ating focus. May isa pong character sa Bible na isa sa mga greatest men in the Bible. At ito po ay sinabihan ng Panginoon na a man after God's heart. Wala pong iba kung hindi si David. Kung makapansin po natin si David, kilala naman po natin si David. No? Siya po yung tumalo doon sa higante na si Goliath. At siya rin ay yung naging hari ng bansang Israel. How you should love the Lord with all your heart. Ito po ay pinakita ni Haring David. No? Makikita po natin kung gaano nga ba minahal ng Diyos si David at gaano ipinakita ni David kung gaano niya kamahal ang Panginoon sa kabila ng mga pagkakamali ni David. Hindi naman po perpekto si David. Nagkamali din po siya. At ang pagkakamali pong ito ay dulot ng malaking agam-agam kay David. At alam naman po natin yung istorya ito. At sabi po dito sa Matthew 5:28, Mateo 5:28, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang tumingin lang sa isang babae na may masamang pagnanasa ay nagkasala na ng pangangalo niya sa kanyang isip. Well, alam naman po natin kung ano po yung nangyari kay David. No? Siya ay napatingin sa isang babae at nagnasa siya. Ano nga daw po yung sinasabi dito? Siya ay nagkasala na
ng pangangalo niya sa kanyang isip. King David loved for God, for the Lord, and downfall. King David's love for the Lord and downfall. Dito po sa 2 Samuel 11, mababasa po natin kung ano po ang nangyari kay David at nung nakilala niya si Bathsheba. Kwento po ng iksik. No? Isang hapon, bumangon si David sa kanyang higaan. Naroon siya sa isang mataas na bahagi ng kanyang bahay o ng kanyang kaharian. At sa di kalayuan, nakita niya ang isang babae na naliligo. Tinawag niya dali-dali ang kanyang alagad at sinabi at nagsabi at nagtanong, sino yung babae na yun? Sabi po ng kanyang alagad, si Bathsheba po yan. Asawa ng isa sa mga sundalo natin, no? Na nagngangalang Urias. Ang ginawa ni David, dahil nagandahan siya, nagnasa siya kay Bathsheba, pinatawag niya si Bathsheba at ito ay kanyang tinabihan o sinipingan. Ang mga panahon na iyon, katatapos lamang po ng paglilinis ni Bathsheba sa kanyang karumihan o ng kanyang buwanang dalaw. At di naglaon, si Bathsheba po ay naglihi at ipinaalam niya po ito sa hari. Pinatawag ni Bathsheba pinatawag ni Haring David ang asawa ni Bathsheba na si Urias at pinauwi sa kanyang bahay. Ang ginawa po ni Urias, hindi po siya umuwi at doon lamang natulog sa harapan ng kaharian. Hindi po siya umuwi. Hindi niyo tinabihan ang kanyang asawa. At nung malaman po ito ni Haring David, ang ginawa po niya, pinadala niya si David sa harapan ng digmaan. Pinadala ni Haring David si Urias doon sa harapan ng digmaan. At anong mangyayari? Namatay po si Urias. At kinuha po ni Haring David si Bathsheba at ginawa niyang asawa. Kung makikita po natin, si David ay kinalugdan ng Diyos. Siya ay hinirang ng Diyos eh. Kahit na po kahit meron tayong Kristo sa ating puso, wag mo tayong magtaka. Wag po tayong na hindi na ako magkakamali. Magkakamali pa rin po tayo. We mess up. Even though you love the Lord with all your heart, we mess up. Nagkakamali pa rin po tayo. Dahil nandirito pa po tayo sa katawang lupang ito. Itong katawan po natin lupang ito, natural po na magkamali tayo. Dahil hindi naman po banal pa ang ating mga katawan na ito. Natural na magkakamali tayo kahit meron na tayong Kristo sa ating puso. Tinanggap na natin ang ating Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. Minsan natural lang po na magkamali tayo. Pero natural man na magkamali tayo, wag po natin wag kung maging kailangan ulit-ulitin natin ang ating kasalanan. Hindi po ganun. Dapat matuto po tayo sa ating mga kasalanan para sa susunod, pag matapat tayo sa ganung sitwasyon, alam na natin kung anong gagawin. Matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Matuto tayo sa ating mga kasalanan. At sabi po dito sa unang Juan 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan
sapagkat siya'y tapat at matuwid. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Kung tayo man po ay nagkakamali, nagkakasala, hihingi natin ng tawad sa Panginoon. Dahil ang Panginoon po natin ay Panginoon ng ikalawang pagkakataon. Ganun po, dapat natin sa ganitong paraan, doon natin maipakikita na mahal natin ang Panginoon. Pag nagkakamali tayo, hihingi po tayo ng tawad. Hihingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ganun po dapat. Kung di minsan nga nagkamali na tayo, tayo pa yung matigas, tayo pa yung galit, no? Hindi po dapat ganun. Hindi nyo ba napapansin minsan pag tayo yung nagkamali at hindi natin ay hingi kagad ng tawad, ano nangyayari? Minsan, nauulit natin ang pagkakasala. Kung madalas na ginagawa natin hanggang sa napapansin natin, palayo na tayo ng palayo sa Panginoon. Hindi po dapat gano'n. Dapat po, pag nagkakamali tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, hinihingi natin ng tawad agad sa Panginoon. Sa 2 Samuel 12:13, sabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Hindi po ba? Ang ganda ng sagot ni Nathan kay David. Ni Nathan kay David. Hindi ka mamamatay. Pinatawad ka na ni Yahweh. Nagkasala man si David, siya ay pinatawad. Well, ganun din po tayo. Hindi po ba? Nagkakasala tayo. Pero, pinapatawad tayo ng Panginoon pag hinihingi natin ito ng tawad. Loving God with all our heart is to be a follower of God's heart. Loving God with all our hearts is to be a follower of God's heart. Dapat sumusunod po tayo sa Panginoon. Sabi po sa Gawa 13:22, When he had removed him, he raised up into them David to be their king, to whom also he gave their testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. Sabi po sa Tagalog, at nang siya'y alisin niya, ay ibinago niya si David upang maging hari nila, at siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalugdan ng aking puso, na nagagawa ng buong kalooban ko. Hindi mo ba napakaganda? Kahit na nagkamali si David, no? Kahit na nagkamali si David, nadapa siya, binangon siya ng Panginoon. Ito si David, a man after my own heart. Sarap pakinggan, ano? Parehas lang din naman po tayo ni David, nagkasala. No? Wala hong tao dito sa buong mundo na walang pagkakasala. Kung susundan lang natin at ipapollow natin ang Panginoon, if we are on the right focus, we will follow God's heart. Maipakikita natin na mahal natin ang Panginoon. Diba?
mapapakita na mahal natin ang Panginoon. We must follow God's heart. Ngayon po, maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano. Sila ay may Kristo sa puso. Kahit sinong makasalubong ninyo, kahit sinong tao, pwedeng magsabi na, ako ay Kristiyano. Ako ay may Kristo at mahal ko ang Panginoon ng buo kong puso. Kahit sino pwede magsabi na nun. Pero ang Panginoon ang nakakaalam kung ano yung nandirito sa puso mo. Ang Panginoon ang nakakaalam kung ano ang motibo mo sa mga sinasabi mo at sa mga ginagawa mo. Transparent sa Panginoon yan. Black and white, nakikita ng Panginoon kung ano ang nilalaman ng puso mo. Kaya madaling sabihin na ako ay Kristiyano. Pero ang Panginoon ang nakakaalam kung ikaw nga ba talaga ay Kristiyano. Madaling sabihin na ako ay Kristiyano. May mga Kristiyanong sanguso lang, pero hindi sa puso. Meron silang Kristo sa nguso, pero wala sa puso. Magkaiba po yun. Kailangan ang Kristo mo ay nasa puso, wala sa nguso. Kasi pwede kang bumuka pwede kang magsabi, pwede kang diba? Kahit sino sa atin, kahit sino sa makikita mo, pwede nilang sabihin sila ay Kristiyano. Ayun yung masasabi ko po na Kristiyano lamang sa nguso, pero hindi sa puso. Para po sa aking pagbawakas, God alone knows our heart and the motives behind all we say and do. We should meditate on that constantly and align our will in God's will. Dapat inaalam natin, yung inaalay natin, pinupokus natin ng maigi kung tumatakbo ba tayo o lumalakad ba tayo sa God's will. Through that, mapapakita natin na we are loving God with all our heart. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa muli ninyong pakikibahagi sa ating online worship service. Napakaganda po at napapanahon ang ating tema sa buwan po na ito ng Agosto na The Greatest Commandment. At tayo po'y pinagpala sa mensahe ng Diyos sa umagang ito sa temang Love the Lord your God with all your heart. Magbukas po tayo sa isang panalangin. Aming dakilang Diyos, pinupuri po namin kayo sa natapos na gawain sa umagang ito. Salamat po sa dakilang utos na iniwan mo sa amin, to love you with all our hearts. Naway buong puso po kaming umiibig at naglilingkod sa iyo ng tapat. Pagpalain niyo po ang inyong lingkod na ginamit upang maibahagi sa amin ang iyong banal na salita, ang aming kapatid na Polwy. Ikaw po ang patuloy na magbigay proteksyon sa kanya, sa kanyang paghahanap buhay, ganun din po ang kanyang buong pamilya. Gamitin mo po siya mightily sa inyong ubasan at bigyan ng magandang kalusugan. Dalangin din po namin ang bawat isa sa isang linggong parating, ang mga nagtatrabaho at lumalabas ng kanilang tahanan, na igawad po ninyo ang inyong pag-iingat sa kanila at hindi po sila magkasakit. Nawa po'y huwag ninyong ipahintulot ang pagkalat ng Delta variant sa aming bansa at naway mas mapabilis pa po ang pagpapabakuna upang sa gayon ay mawakasan na po ang pandemyang ito. Dakilang Diyos, ikaw po ang aming pag-asa at sa iyo lamang po kami nagtitiwala. Sumaatin nawa ang biyaya at kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Hesukristo ang anak ng Ama sa katotohanan at sa pag-ibig at sa pakikipisan ng Espiritu Santo, noon, ngayon, at magpakailanman, siya nawa. Awitin po natin ang doxology.
Diyos amay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Amen. Thank you, brothers and sisters, for joining us today as we worship God in spirit and in truth. Please join us again next Sunday. For more live updates, please follow us on our Facebook page and YouTube channel. Have a blessed week ahead! susunod na kwento nila Noah at sa iba pang tao sa mundo. Tama! Kaya di nga ako nakatulog kagabi kasi gusto ko na talagang malaman ang storya natin ngayon. Kaya kids at Ate Chay, simulan na natin ang ating Sunday School. Tayo muna ay manalangin at tumawid sa ating Panginoon. Kids, simulan natin ang ating pag-aaral sa ating pananalangin. Sabayan niyo ako ha. Let's fold our hands together just this way. Let's bow our heads and close our eyes and pray. Panginoon, maraming salamat po sa bagong araw na ito. Maraming salamat po sa oportunidad na binigay niyo po sa amin upang mag-aral ng salita mo. Panginoon, ikaw po ang magbigay sa amin ng
kalakasan at karunungan para maunawaan ang aming pag-aaralan ngayon. Ito lamang po ang aking samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin, let His little child come in. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, He will stay close beside me all the way. He's prepared a home for me, and someday His face I'll see. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Kids, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral sa araw na ito, magre-review muna tayo sa nakaraang lesson natin. Unang tanong ni teacher: sino ang itinuring ng Diyos na matuwid sa ating kwento nung nakaraan? Tama! Si Noah lamang ang nakita ng Diyos sa panahon niya na matuwid. Ano nga ulit ang iniutos ng Diyos na gawin niya? Tama! Ang malaking arko! Bakit pinagawa ng Diyos si Noe ng malaking arko? Tama ang inyong sagot. Dahil lilipulin ng Diyos ang mga tao dahil sila ay masasama. Naku! Paano kaya pag nagalit ulit ang Diyos? Madami pa naman ngayon napapanood sa TV. Puro kasalanan ang ginagawa nila. Baka magbaha ulit o kaya lumindol. Tapos mamatay ang lahat. Hala! Uy, Ate Lydia, bakit po parang hindi ka mapakali? Kasi iniisip ko pa din kung ano ang mangyayari. Kung nangyari kay Noah, paano kapag umulan ng malakas, kagaya sa kanila, tapos mamatay tayo? Ano ka ba, ate? Huwag ka pong mag-alala kasi ililigtas po tayo ng ating Panginoon. Ganito na lang po, ate. Pakinggan na lang po natin ang kwento ni Noah at kung ano po ang nangyari sa kanila para hindi ka na po mag-isip ng mag-isip. Nung nakaraan ay napakinggan natin na pinagawa ng Diyos si Noah ng isang malaking arko dahil gugunawin niya ang mundo na punong-puno ng kasamaan. At dahil si Noah ay tunay na tapat at masunurin sa Panginoon, ang lahat ng utos ng Diyos ay kanyang sinusunod. Ngayon, kids, aalamin natin kung ano ang susunod na pangyayari sa ating kwento. Nang matapos ni Noah ang malaking arko na pinapagawa ng Diyos,
Alam nyo ba, kasama dito ang buo niyang pamilya. Bukod pa roon, pinadadala din si Noah ng 7 pares ng bawat uri ng malilinis na hayop at ibon, habang 1 pares naman sa bawat uri ng maruruming hayop. Ito ay inuutos ng Diyos sa kanya dahil 40 days and 40 nights na magpapaulan ng Panginoon upang mamatay ang kanyang mga nilikha, maliban lamang sa mga nasa loob ng arko. Sinunod lahat ni Noe. Siya ay 600 years old na. Dumating ang napakalaking baha. Pumasok sila ng kanyang buong pamilya, kasama ang kanyang asawa at ang kanyang 3 anak na sina Shem, Ham at Japhet. Pinapasok niya rin ang bawat pares ng lahat ng hayop, malinis man at marumi. Umulan nga ng napakalakas at umapaw ang lahat ng bukal. Umulan sa buong mundo ng 40 days and 40 nights. Walang tigil ang pag-ulan. Ulan ng ulan at tumaas ang tubig hanggang sa lumutang na ang arkong kanilang sinasakyan. Tumaas pa ng tumaas hanggang sa lumubog na din ang kabundukan. Inabot ng lagpas pa sa pinakamataas na bundok. Kaya naman, wala talagang nakaligtas sa mga nilalang ng Diyos. Namatay ang mga hayop na lumilipad, lumalakad, gumagapang, at gayon din ang mga tao. Ngunit si Noe lamang at ang kanyang pamilya at ang mga hayop na kanilang kasama sa loob ng arko ang natira. Bumaha ng 150 na araw. Pero kahit na natabunan ng tubig ang buong mundo, hindi nakalimutan ng Diyos ang masunuring si Noah. Pinaihip niya ang malakas na hangin sa buong mundo upang dahan-dahang bumaba ang tubig. Tinakpan ng Diyos ang mga bukal at pinahinto rin ng ulan. Unti-unti ay nawala ang baha at sumadsad ang arko ni Noah sa tuktok ng bundok Ararat. Makalipas ang 40 araw o 40 days mula nang makita ang tuktok ng bundok, binuksan ni Noah ang bintana na kanyang ginawa. Nagpakawala siya ng 1 uwak at ng 1 kalapati upang malaman niya kung bumaba na ba ang tubig. Pabalik-balik ang kalapati, ngunit wala pa rin itong madapuan. Ibig sabihin, meron pa ring baha. Pinalipas ni Noah ang 7 araw at muli niyang pinakawalan ang kalapati. Nang gabing iyon, bumalik na may dalang sariwang dahon ng olibo, kaya't nalaman ni Noah na bumaba na nga ng tuluyan ng baha. Bumaba na si Noah, ang kanyang pamilya at ang mga hayop sa loob ng arko. Si Noah ay 601 na sa taong iyon nang matuyo ang baha sa buong mundo. Matapos ito ay gumawa ng altar si Noah para sa ating Panginoon. Kumuha siya ng bawat 1 uri ng malilinis na hayop at ibon at inalay niya ito sa Panginoon. Nagustuhan ng Panginoon ang mabangong samyo na alay ni Noah. Kaya naman, nangako ang Panginoon na hindi niya na muling susumpain ng lupa dahil sa ating mga kasalanan. Pinagpala ng Diyos ang pamilya ni Noah.
Muli niyang ipinagkatiwala sa tao ang lahat ng hayop at mga halaman sa mundo. Matapos ng mga paalala ng Diyos sa pamilya ni Noah, siya ay naglagay ng napakagandang bahaghari o rainbow, kids. Ito ay paalala sa pamilya ni Noah at paalala din bilang palatandaan ng pangako ng Diyos na hindi niya na muling lilipulin ang lahat ng may buhay sa pamamagitan ng isang baha. Nagustuhan niyo ba, kids, ang ating kwento patungkol kay Noah at sa pagbaha? Nakinig ba kayo? Kung nakinig kayo, sagutin niyo ang aking mga tanong. Unang tanong, ilang taon si Noah nang mangyari ang pagbaha? 600 years old, 500 years old, o 400 years old? Tama! 600 years old si Noah nang mangyari ang pagbaha. Para naman sa ikalawang tanong, ano ang kanyang pinakawalan upang malaman kung tuyo na ang lupa? Agila at maya o ang kalapati at uwak? Tama! Kalapati at uwak. Pinakawalan niya noong una ang uwak, ngunit hindi na ito bumalik. Kaya naman, pinakawalan niya ang kalapati at bumalik ito na may dalang mga dahon. Pagkatapos ng pagbaha, pinakita ng Panginoon ang kanyang pangako na hindi niya nalilipulin ang ating mundo. Ngunit, ano ang ipinakita ng Panginoon na tanda ng hindi niya na paglipol sa ating mundo? Araw o ang bahaghari? Tama! Bahaghari ang ipinakita ng Panginoon para sa pangako niya na hindi niya nalilipulin ang ating mundo. O diba, Ate Lydia, wala kang dapat ikabahala dahil ipinangako noon ng Panginoon kila Noah na hindi niya nagugunawin ang ating mundo. At alam mo ba, Ate Lydia, noong bagong tipan, ipinababa ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus upang iligtas tayong mga makasalanan. Naku, sorry po, Lord. Tama ka, Ate Sheila. Dapat lang at kailangan ko na magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon para ako din at ikaw ay kanyang iligtas. Ayan mga bata, huwag kayong mag-aalala dahil nangako ang ating Panginoon na tayo ay ililigtas niya. At alam nyo ba, si Kristo din ay nagbigay ng kaligtasan sa atin. Kaya lagi tayong pagpapalain ng Diyos basta marunong tayong sumunod at magtitiwala tayo sa Panginoon katulad ng ginawa ni Noah. Tandaan natin ang ating memory verse, kids. Sundan nyo kami. Genesis 9 verse 1. God blessed Noah. Isa pa, kids. Genesis 9 verse 1. God blessed Noah. Hello, kids! Artwork time ulit tayo! Yay! Sa araw na ito, kasama natin ulit si Kuya A at si Kuya J. Naalala nyo ba na pinatabi sa inyo ang ginawang arko? Kaya naman, binuksan ng pinto dahil sa araw na ito, ang ating artwork ay ang mga ilalagay sa arko. Diba, kids? Sabi sa kwento na may mga hayop na kasama sila Noah. Iyon ang gagawin natin. Ready na ba kayo? Ihanda ang papel, ang arko, ang Crayola, ang lapis, ang pentel, at ang gunting. Paalala, sa paggamit ng gunting ay magpatulong kina Mami o kaya kay Daddy. Kids! Kuya A and Kuya J, ready na ba kayo? Kids, alam ko na maraming mga hayop, pero pumili lang tayo kasi sobrang dami nun.
Para sa ating pagsisimula, guguhit si Kuya Jay. Ayan, kids! Lagyan natin ng kulay gamit ang Crayola. Wow! Ang ganda ng kinalabasan! Kids, masaya ako na nagawa natin ito. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Salamat po, Kuya A and Kuya J. Hello kids! Nagustuhan niyo ba ang kwento natin sa araw na ito? Ako, Ate Sheila, gustong-gusto ko ang narinig ko na kwento sa araw na ito. Ito ay isang paalala sa atin na ang Panginoon ay nagliligtas. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako, katulad ng ginawa niya kay Noah. Tama, Ate Lydia. Magtiwala at maniwala tayo sa ating Panginoon upang iligtas niya tayo sa anumang mga bagay. O mga bata, abangan ninyo ulit ang ating Sunday School sa susunod na linggo. Ano kaya yung mangyayari kapag ipinagkatiwala na ng Diyos sa mga tao ang lahat ng bagay dito sa mundo? Bago matapos ang ating lesson, tayo muna ay manalangin. Let's bow our heads and close our eyes and let us pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito dahil masaya po kami na natapos namin ng lesson. Sana po, natuto po kami sa buhay ni Noah. Nais din po namin na maging masunurin katulad niya. Lord, i-bless niyo po ang aming pamilya at patuloy na pagkaingatan. In Jesus' name we pray, Amen. Kids, abangan nyo sa susunod na linggo ang ating magiging istorya. Ako nga pala si Ate Lydia at ako naman si Ate Sheila.